Tayo pong lahat ay managluhod para po sa ating panalangin. Ang banal sumasalangit at makapangyarihan ka po sa lahat, Panginoon, sa gabing ito sa amin pong midweek worship. Patuloy po kaming tiklop tuhod, tanda po na aming pagpupuri at papakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Patuloy po kami napapasalamat sa buong kalahating sanglinggo, Panginoon, na patuloy niyo kaming iniingatan at patuloy na binibigyan ng kalakasan, Panginoon, at mga blessings at sa aming pong program na gagawin ngayong gabi, naway ikaw po ang siyang manguna at ang Holy Spirit, Panginoon, ang pamagitan sa bawat sa amin at ganun din po, Panginoon, ang mabibigay ng mensahe sa gabing ito, naway tulungan niyo po siya na kanya pong mga sabihin ay ito ay naayon sa iyong banal na kalooban at kami mga nakikinig, Panginoon, ay patuloy na buksan ng kaunawaan at maunawaan po namin ang bawat mga mensahe na gusto niyo iparating sa bawat isa sa amin. Amin pong hinihiling na patuloy na kami pakaingatan, gayon din po ang mga kapatiran namin na papunta pa lamang po dito at mga hindi po naka-attend mga aming worship, naway patuloy silang pakaingatan, patuloy na palalahanan ng iyong banal na espiritu at patuloy kaming pupuri, Panginoon, at patuloy na maging malakas sa aming mga pananampalataya. Patuloy na kaming patawarin sa inyo man po kami nasupungan, nagkulang at nagkasala, maging hayag man po tulim, salita at maging sagawa. Ang lahat ng ito ay aming pinasakop at pinasalamatang matanggap sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Happy midweek po. Ang part ko po ngayong gabi ay ipakilala ang mga nagsiganap at gaganap pa lamang po sa ating pagsamba. Pinangunahan po tayo sa ating pag-aawitan ni Sister Johanna Halcon. Ating opening song po ay natagpuan sa hymn number 227, To God Be the Glory. Opening prayer po ni Sister Melissa Masong at presider pong inyong likod. At ngayong gabi po ay magkakaroon po tayo ng prayer band bago pong ating mga mensahe. Ang unang mensahe po na ating mapapakinggan ay mensahe ng awit sa katauhan po ni Sister Eliza and mensahe po na mula sa Panginoon sa katauhan po ni Brother Albino Mascardo. Closing song and closing prayer po. Since ngayon po ay week of prayer, ngayon po ay prayer band po natin. Kung sino po may mga pasasalamat at mga may panalangin po ay pwede nyo pong sabihin ngayon upang maisama po ng bawat isa sa kanilang mga panalangin. Sama po natin sa panalangin si Brother Melchizedek Aclon. Alam na rin po natin, di ba, na na-hospital po siya itong mga nakalipas na araw. Panalangin po natin ang kanya patuloy na pagpapagaling at makasama po ulit natin sila mag-asawa po dito sa iglesia na makapupuri sa Panginoon. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Isama po natin sa panalangin si Brother GR na nasa Nara po siya ngayon at mamayang 9 po ay babiyahe siya pauwi dito. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako na tapos na po yung dalawang exam namin, finals. At next week ay proceed po yung exam namin, finals. Mayroon akong 4 na i-take na finals. Nawa, i-guide ako ng Panginoon na may pasa ko po yung mga exam na yon and then matapos ko po yung first year ng maayos po, nang walang INC. Yan. So,
gusto ko rin pong isama natin sa panalangin yung atin pong mga kabataan na hindi po natin nakasama sa pagsamba. Although, dito lang sila, malapit. Ngunit, hindi sila nakapagsamba. Isama po natin sila sa panalangin upang nang sa ganun muli pong manumbalik yung kanila pong ah, kasiglahan sa pagsamba. And then, isama rin po natin sa panalangin yung ating pong mga kapatiran na nagbiyahe. Ganoon din po yung may mga sakit, nasa banig ng karamdaman. Nawa, pagalingin na po sila ng Panginoon. Meron pa po kayong ihabol? Kung wala na po, banggitin ko po ulit ang mga prayers po na nasabi kanina. Una po yung health po ng mag-asawang Aklon, lalo na po si Brother Melchizedek. Then yung travel po pauwi ni Kuya JR dito sa Puerto. At yung remaining exam po ni Brother Alvin, ganun din ang prayer niya para sa youth po dito sa Campana Church. Ganun din po sa lahat ng health. Pag-prayin po natin yung health ng lahat po ng bawat isa sa atin ngayon, lalo na po na hindi po maganda ang ating panahon at mabilis po tayong magkakasakit sa ganitong sitwasyon. Yun lang po, kung tayo po ay mananalangin na individual at yung mga panalangin po na ito ay hinilingan ko po na isama po natin sa ating mga personal prayer. Lamang po.
cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God and helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save, till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground His body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave He rose again, and as He stands in victory, sin's curse has lost its grip on me, for I am His and He is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand, till He returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand, till He returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Good evening mga kapatid. Happy midweek prayer. Talaga. Parang sanay tayo sa happy Sabbath ba? Brother Ron. Salamat sa mensahe sa awit. Salamat sa mga kapatid na patuloy na nakasurvive para sa pagsamba sa gabing ito. Purihin ang Panginoon na tayo ay meron pang buhay upang magamit nitong huling mga araw. Last Sabbath ay gusto kong mairili ang lahat ng aming napag-aralan sa seminar. Dalawa lang kami doon. Yung Sister Luna. Parang wala si Sister Luna dito. Mabuti sa Central Church kay tatlo sila. Sa atin ay dalawa lang kami. Okay naman ang seminar natin. Simula sa Friday ng gabi, ang speaker ang ating presidente si Pastor Barrientos, at pagka umaga ang ating speaker, ang ating
presidente sa union at ang ating IMDR, IEL director sa union, si Pastor Orbi. Ang ating presidente, si Pastor Kahubi. So, maganda ang ating natutunan. Nais kong i-release sa inyo mga kapatid para hindi malugi ang ating church. Kasi pira ng iglesia ang ipamasahe at meron ding pagkain nga libre. Entrance, registration. Kaya hindi natin sayangin yon para mag-improve ang ating iglesia. Isa sa mga tinuturo doon ang tungkol sa buhay, kung paano natin maipalago ang ating panampalataya, ang ating iglesia, ang ating paparating na mensahe. At ganun pa man ang pinakapulso ng ating Sabbath School. No? Ang tanong doon, may tanong, napakaganda din ang tanong mga kapatid ni Director Orbi. Kung may heart ang Sabbath School, ano ang puso ng, ang heart ng ating church ay Sabbath School. Di ba, Brother Ron? Ano naman ang puso ng Sabbath School? Sa inyo mga kapatid, anong sagot dyan, Brother Ronnie? Member. Tama din yun. Sa inyo diha mga kapatid. Ang heart ng ating church ay ang Sabbath School. Ano naman ang heart ng Sabbath School? Wala nang gustong magsagot dyan? Ano naman ang puso ng Sabbath School? Ang puso ng Sabbath School, mga kapatid, ay ang pag-aaral ng review ng ating lesson. Yun pala, Brother Ronnie. Very important yung pag-aaral ng ating lesson. Doon mag-reflect ang lahat ng ating mga ginagawa kahit sa ating tahanan. Kung wala kang worship, wala kang pagbasa sa lesson. Tama or tama? Kung hindi ka nagbasa ng lesson review, may posible nga hindi tayo naka-worship. Kaya ang puso ng Sabbath School ay ang pag-aral, review ng ating lesson. Ganun po yan mga kapatid. Ngayong gabi, ipahaging ko lang lahat ng ating mga review sa ating para pagpa-improve sa ating church. Ay nais ko kayong anyahin ngayong gabi sa pag-aral ng salita ng Panginoon patungkol po sa why sin was permitted. Yun ang ating pag-aralan ngayong gabi. Tayo manalangin. Salamat, Panginoon, sa inyong pagmamahal sa amin. Dahil kayo po ang Diyos na may-ari at may akda ng aming buhay. Inaasahan namin ang inyong ipagkaloob na banal na Espiritu upang magpatnubay na maging patuloy kaming manampalataya na masigasig sa iglesyang ito. Kami po ay nakiusap sa inyo na amin pong maintindihan ang inyong mga salita sa gabing ito at aming isakabuhayan. Salamat po. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bakit ito ay pinahintulutan ang kasalanan? Yan ang tanong. Bakit nagkakasala ang ating mga unang mga magulang? At kuwan na yun, parang walang bugto kung sa Cebuano. Walang patid, no? Walang patid. Sunod-sunod na.
mula kang Adan and Eve, papunta sa kanyang anak, hanggang sa new generation, this time mga kapatid. Bakit pinahintulutan ang kasalanan? Sa mga talata sa Bible mga kapatid, ang definition ng kasalanan sabi dito, our only definition of sin is that given into the Word of God. It is the transgressions of the law. It is the outworking of the principle of war with the great law of love, which is foundations of the divine government. Ganon yun mga kapatid. Ang pagkasala natin sa utos ng Panginoon, yan po ang kasalanan. Kaya sabi ng Romans, ang bayad ng kasalanan ay ang kamatayan. At ang gift ng Panginoon, yung taong nagsisi at tumatanggap sa Kanya, yun ang buhay na walang hanggan. Ganun po mga kapatid. Kaya kung anuman ang mga gawain ni Kristo sa sanlibutan ito, nais niya na ating makita ang lahat ng Kaniyang mga sakripisyo. Never mind mga kapatid, nakita natin ang mga kaguluhan sa sanlibutan ito. Pero ating ipatuloy ang pakikibaka sa panampalataya. Kasi ito pala ang maging dahilan. Itong kasalanang ito na ating nasunod mula pa noon sa ating mga magulang hanggang ngayon, ito'y manatili kung tayo ay hindi umiwas at magpalapit doon kay Kristo. Kung si Kristo ay mahiwalay sa atin mga kapatid, ang gobyerno sa ating panampalataya ay sigurado ko na hindi tayo mananagumpay. Alam niyo mga kapatid, ang ating kapanahunan ngayon ay medyo nakita na natin ang posible mangyayari sa buhay natin. Ang ating mga anak, ang ating mga relatives, ang ating mga nakita natin sa kapaligiran. Ang sabi dito, ang scripture ng Panginoon, ang salita ng Panginoon, ito ay pwedeng manatili sa ating puso kung tayo ay palaging grounded sa pagbasa ng Bible. Kaya, marami tayong natutunan every now and then sa ating pamumuhay sa sanlibutan. Ang ating pag-worship, ang ating hindi pagpalta sa ating panalangin, yan ang pinaka-the best na gagawin natin upang tayo mahiwalay sa kasalanan ito. Ito ay hindi na basta-basta mga kapatid. Ang sabi dito, before the entrance of evil there was peace and joy throughout the universe. Wala pang kasalanan mga kapatid, doon sa langit, napakaganda ang kanilang kalagayan doon sa langit. Noong nagkasala na, doon na nakita natin ang grabe nga problema sa buhay. Alam niyo, pagkabago pa tayong asawa, bago pang asawa, Brother Ron, napakasaya natin. Ang ating tahanan nga maliliit, nakakasya-kasya na, masaya tayo. Siguro si Sister Bing at saka si Brother Ron, nung time na yung bago silang kasal, napakaganda, masaya. Ganun po ang design sa tao. Doon sa karya ng langit, kaya sabi ng Panginoon, sabi ng iba, ay ang tahanang ito parang langit. No? Pag tayo ay makaramdam ng kasayahan, mga kapatid, parang langit na yun. Parang langit. Nung kami ay uyab pa ng anak ng aking biyanan, uyab pa may, napaka-timing talaga ang aking mga kilos.
Napaka-timing. Halos hindi hindi na lang makita ba nga magkamali ka. Ah, timing talaga. Pero nung kuha na kami, nagpalumbaan na kami kung sino ang masunod. No? Kung sino masunod. Pero nung una, Brother Noy, ito si Brother Noy at si Sister Jenny ay talagang tuloy-tuloy ang kaligayahan. No? Yung isa pang aming anak, nagdalawa, ganda pa. Pagkaabot na ng 3, problema na. Oh. Abot na ng 4, nako. Oh. Ang sabi naming dalawa, ay tama na ito. Oh, meron pa talagang pang-5. Oh. Napaka bilis ang panahon. Dala-dala namin ang mga anak ang magsamba. Linya sila dyan. Napakaganda ang mga bata, ang maliliit pa. Talagang anytime gusto mong yayain, grabe, namimiss ko yung aking mga anak. Nung maliliit pa. Pero pag malalaki na, Brother Ron, hindi mo na mapilit. May mga sariling buti si Brother Noy, 2 lang anak nila. Sila si Ma'am, 3 anak nila, bro. Aywan ko kung nung maliliit pa ay talagang pwede pa nimong hilain. Pero ngayon, hindi na pwede. Di ba? Doon na makikita natin, mga kapatid, ang isa sa mga disenyo ng Panginoon nga tuloy-tuloy ang kasalanan doon. No? Tuloy-tuloy ang kasalanan. Minsan maisip ko, mga kapatid, na habang ako ay naghanap buhay noon, minsan siya ay magtulo ng luha, wala na talaga. Pero habang ako ay maglalakad, mga kapatid, dinadayin ko sa Panginoon, Lord, huwag mo naman akong ipahiya sa pamilya ko. Pagpalain po ang aking lakad. Alam mo naman, ang promise mo ay pinagkatiwalaan ko yan. Kaya uuwi ako na may dala akong pagkain para sa aking tahanan, mga pangangailangan. Nung aral pa sila, mga kapatid, talagang di basta-basta ang pagsisikap. Basta-basta. Kung maaari lang, oras-oras manalangin, Brother Ronnie. Ganun lang, Lord, ikaw naman ang may-ari sa aming mga anak. Pinagkatiwala mo sa amin. Maawa ka. Ganun lang yun ang mga panalangin, mga kapatid. At hindi naman nagbigo ang Panginoon. Kahit sa mga kasalanan nga ating nagawa, ang Diyos nariyan pa rin. Meron akong kumpos sa awit na yan, mga kapatid, na kahit anong marumi ng ating pagkakasala, nariyan pa rin ang disenyo ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng tunay na panampalataya. Sabi naman niya, love for God was supreme, love for one another impartial. Christ is the Word, the only begotten of God. Ito ang pinakaganda, mga kapatid. Nakita sa Panginoon nga punong-puno na, tuloy-tuloy na ang kasalanan at hindi na ito mapigilan. Ang ginawa niya, because of love, pinadala niya ang kanyang bigating Son. Yan ang pinakadabis na ating alalahanin, mga kapatid. Dahil tayo ay nagkakasala naman at mayroong pag-asa natin ang Diyos na magkaroon tayo ng tunay na panampalataya sa pagsunod. Kaya tinuturuan tayo sa ating denomination sa misyon kung paano maging patuloy tayo na masigasig sa ating iglesia. Na ma-improve. Una, na hindi tayo malate sa pagsamba kasama ang ating mga anak, pamilya. Yan ang goal natin. Ang goal natin na ating madala ang ating mga anak na talagang on time sa Sabbath school. On time.
Hirap talaga mga kapatid, nung kami ay mga maliliit pang aming mga anak, alagang bilis-bilis ang talagang pag-ano. Sabi nga ni Mrs., wala nang tigil ang aking pawis dito. Pawis, pinawisan siya. Dahil sunod-sunod ang mga anak namin, pasaan? Para lang pagsikap, para makasama ang lahat ng aming mga anak. Nanalangin sa Panginoon nga hindi tayo maipiktuhan sa kasalanan, nga ito'y nagpatuloy kung tayo ay lumayo sa direksyon sa ating panampalataya, mga kapatid. Kung paano mag-improve ang ating church, ang pag-maintain sa ating mga kapatid. Minsan tayo ay mahiwalay at nakalimutan natin ang responsibilidad sa direksyon sa ating panampalataya, sa pag-alaga sa ating mga kapatiran. Pag-alaga. Kung ano ang sitwasyon sa ating mga kapatid. Baka nakalimutan natin mga kapatid kung anong ang sitwasyon ng ating mga kapatiran sa loob ng iglesia. Hindi na natin na-maintain ang panampalataya sa pamagitan ng pagdala sa mensahe. Maintain, nurture sa ating mga kapatiran. Sabi dito, the law of love being the foundation of the government of God, and the happiness of all intelligence being depends upon their perfect accord with its great principle of righteousness, mga kapatid. Ang katuwiran ni Kristo, dahil po sa pag-ibig niya na ating nakita, na pinadala siya upang makita natin ang paghiwalay sa kasalanan, ang pag-ibig sa bawat isa, lalong-lalo na sa ating iglesia, mga kapatid. Huwag nating kalimutan yan. Meron tayong mga kapatid na ating naminsahian, balikan natin sila. Balikan, paalalahanin. Ating kapatid doon nga si Sister Nunez, hindi ako nagtigil sa kanila pagpaanyaya. Sister, simba tayo bukas. Magsimba tayo. Ikaw, brother, magsimba tayo. Magsabi lang sila nga, sige, pagkuhan kami. Anong gusto nyo? Puntahan ko kayo sa bahay ninyo. Antayin ko kayo hanggang makabihis. Kami na lang magpunta, brad. Pero time will come, mga kapatid, puntahan ko talaga yan sa bahay nila. Agwan tahon yun ako na, hangtod nga magkailis sila. Bahala na ang anong mangyari, anong masabi nila. Yun ang ating love sa mga salita na iniwan sa atin ng Panginoon. Kinakailangan tayo ay magkaroon ng pag-ibig. Yan man lang, kapatid. Kung meron man tayong pag-iisip sa ating kinabukasan para tayo ay magkaroon ng masagana ng pamumuhay, pero kana, mga kapatid, ay nasa tabi lang yan. Pero ang pinakasentro talaga sa ating church, ang pagmamahalan. Hahanapin ang ating mga kapatid kung saan na sila ngayon. Pagdalaw, mga kapatid, may dala kang isang tsupa na bigas, okay na yun. Badi ron. May dala kang 1 kilo nga galunggong, very good na yun. O either kalahating kilong pansit, 2 sardinas, ayos na yan. Pero kung wadto ka sa mga nangaluya sa panampalataya, o niya hisgutan pa, kwentuhan pa ng mga masasama na mga salita, ay wag na yan. Ihinto na natin yun. Pagpunta mo doon sa tahanan ng ating mga kapatid, bawasan mo ng kalahating kilo ang bigas. Okay na yan. Di ba, Brother George? Yan ang pinaka-goal natin, mga kapatid. Yan ang pinaka-happiness sa mga tao na mayroong pag-ibig para sa gawain ng Panginoon. Kinalan tayo ay mayroong force na ipapakita natin ang pagmamahal natin ng ating nakita din doon kay Kristo. So, mga kapatid, sa gabing ito,
marami sana tayong pag-usapan pero siguro ay medyo mahaba-haba na kailangan natin ang pagtanda at paglago sa ating iglesia. Ating idalangin ang ating meron tayong time sa pagpanalangin, mga kapatid. Ito ng time ito, yung prayer meeting. Every Wednesday night, prayer meeting. Anya ang ating Sabado, yun na ang ating panalangin para sa ating activity sa ating church. Maswerte na yung ipanalangin na kung manalangin tayo dito sa Sabbath School, sabi natin na pagpapalain po, mga Panginoon, ang aming mga kapatid nga nagpupunta pa lang sa ating church. Maswerte sila. Pero hindi na kailangan yan na ipanalangin, mga kapatid. Tinuturo na rin yan sa atin mula pa noon. Ang ating ipanalangin ang nasa loob ng ating iglesia. Narito nga on time. That is blessing. Kasi pag awit na, kapatid, pag awit ng opinisong sa Sabbath School, yun na ang pagtanggap natin sa spiritual. At ang panalangin na yun, yun na ang blessing sa atin dito. Maswerte na yung manalangin dito sa atin na Panginoon, idalangin, pagpalain po ang mga kapatid namin nga naglalakad. Ay, wala pa. Late na yun, kapatid. Hindi na sila makatanggap sa blessing. That is the promise of God, kapatid. Ang sulat ni Sister Ellen White sa kanyang pahintulot ng Panginoon sa blessing, na makaabot tayo on time sa oras ng pagsamba, sa opening song at ang prayer na yan. Yan ang pagbuhos ng pagpapala. Kung late ka, late. Wala na. Wala na yan. Yan ang ating tandaan. Pag lagi kang late, isanay mo ang sarili mo sa pagka-late, wala na. Walang pagpapala yan. Hindi ako nagsabi niyan, turo ng Panginoon yun. Opening song at prayer, yan po ang pagbuhos ng pagpapala sa araw na Sabat. Tandaan natin, kapatid. Kaya, ang ating superintendent, sino ba ang superintendent natin ngayon? Si Sister Luna. Sabi ko sa kanya, makinig ka ng maayos. Sabi ko, ito na ang pagkakataon mo. Maraming natutunan sa seminar. Kaya kung nagsisi nga ako nga ang ating mga care group ay hindi nagpunta doon, yun pala ay leader ng care group ay importante din doon nga makapunta, Brother Ronnie. So, hope sa sunod, pag may mga meeting na ganoon, mga seminar, kailangan magpunta tayo, kapatid, para nga maragdagan naman. Ma-remind tayo. Kasi yan ang paglago sa ating panampalataya upang magtulungan tayo sa gawain ng Panginoon. Amen? Salamat sa Panginoon. Bilang tugon po at sa ating pagtatapos, awitin po natin ang nasa hymn number 187, Draw Me Nearer. Tayo pong lahat ay tumayo.
Maraming salamat, Amang Banal, nandyan ka sa mga langit sa inyong mga salita. Pagpalain po ang iglesyang ito, ang bawat isa sa amin na maging lumago sa aming panampalataya sa pagpuri at pagsamba sa inyong mahalang pangalan. Uuwi kaming punong-puno sa pagpapalang spiritual, physical, mental, at ganoon din ang aming kalusugan, ang aming mga kapatid. Kami po ay umaasa na darating kami sa aming tahanan at maayos ang aming pagrating at makatulog ng maayos at makagising sa umaga ang punong-puno sa mga pagpapala na inyong binubuhos. Salamat po sa inyong pagdinig sa aming daing. Tanggapin namin ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen.